Majestiko, mapanganib at kahanga-hanga ang pinakanakakatakot na hayop sa kalikasan. Sikat sa mailap at di mahulang ugali, namumukod tangi itong isa sa pinakamabagsik na nilalang sa Hilagang Amerika. May bigat itong lampas 1 tonelada, kayang tumalon ng 7 talampakan at tumakbo ng hanggang 45 milya kada oras. Ipinapakita nito ang liksi at lakas nito. Matapang itong humaharap sa kalaban at may mas mataas na record ng pag-atake sa tao kaysa karaniwang oso sa Hilagang Amerika. Nagdadala ng takot sa lahat ng madaanan nito, isang nilalang na walang kapantay ang lakas, kapangyarihan, at pagiging mailap. Kilalanin ang mabagsik na higante ng Hilagang Amerika, ang bison. Di pa lumilipas ang 2 siglo, nagsimula nang magpadala ng 25,000 suwail ang American Fur Company na noon ay bagong-bago sa industriya. Ginawa mula sa kakaibang balahibo, hindi basta-bastang balahibo, kundi ang marangyang balahibo ng American Bison. Isang nilalang na naging kabuhayan ng mga katutubong Amerikano ng mahigit 20,000 taon. Lahat mula sa kanilang kasuotan, pagkain, tirahan at mga kagamitan ay nagmula sa bison. Bagamat mahirap na ang ganitong pagdepende, mas madilim pa ang bahagi ng kwentong ito. Pagdating ng mga naninirahan sa Amerika, naging malaking issue ang sistematikong paglipol sa American Bison na mahalaga sa kabuhayan ng mga katutubo. Malaki ang papel ng mga manghuhuli at United States Army dito. Pinatay nila ang mga bison para sa industriya, pagkain at minsan katuwaan lang. Noong 1860s, naging kilala ang mga ngaso sa palayaw na Buffalo Bill matapos ipagyabang na nakapatay siya ng mahigit 4,000 at 200 bison, halos 8 kada araw. Habang may kontrata siyang mag-supply ng pagkain sa mga manggagawa ng Kansas Pacific Railroad. Habang dumaraan ang mga tren sa Great Plains, madalas inilalabas ng pasahero ang baril sa bintana. Walang pinipiling binaril ang mga kawan ng bison para sa aliw, kaya pagsapit ng siglo, mula 60 milyong mailap na bison sa kapatagan, halos 541 na lang ang natira. Ayon sa ilang pagtataya, bumaba pa sila sa 100 na hinati sa 6 na kawan. Lumaktaw tayo sa kasalukuyan. Muling bumangon ang Amerikanong bison, handang maghiganti sa mga taong nagdala sa kanya sa bingit ng pagkaubos. Pero kwento na yan para sa susunod na bahagi ng video. Una, magpakilala muna tayo ng formal, ang Amerikanong bison. Sa agham, bison, kilala rin bilang ang Amerikanong buffalo o simpleng buffalo, ay isang uri ng bison na katutubo sa Hilagang Amerika. Ang mga kahangahangang nilalang na ito ay bahagi ng tribong bovini at isa sa 2 natitirang uri ng bison. Ang isa pa ay ang European bison. Ang Amerikanong bison ay may 2 subspecies, ang mas maliit at bilugang umbok na plains bison at ang mas malaki, mataas at parisukat ang umbok na wood bison. Ang Amerikanong kalabaw, pinakamabigat at pinakamahabang hayop sa Hilagang Amerika at pumapangalawa sa taas sa moose, ay kahanga-hanga. Kapag ganap na lumaki, ang tangke na ito ay maaaring tumimbang ng lampas 1 tonelada, tumayo ng mahigit 6 na talampakan sa balikat at umabot ng 11.5 talampakan ang haba. Hindi pa kasama ang buntot na 1-3 talampakan ang haba. Mas malaki at mabigat ang mga lalaking bison kaysa sa babae. Ang Amerikanong bison ay may makapal at magulong dark brown na balahibo tuwing taglamig at mas mapusyaw na brown tuwing tag-init. Ang kuba sa likod, malapad na noo at maikling leeg nito ay lalong nagpapatingkad sa nakakatakot na tindig. Mas maliit ang mga hulihang paa nito kaysa sa unahan, kaya't matarik ang pababa mula kuba hanggang buntot. May maikling pakurbang sungay ang mga bison, lalaki man o babae, na umaabot hanggang 2 talampakan ang haba at 3 hanggang 4 na talampakan ang lapad. Ang matitibay na itim na sungay ay kumukurba paloob at pataas. Ang mga ito ay matutulis na parang labaha at nagsisilbi ring makapangyarihang sandata para ipakita ang pagiging dominante sa kawan at ipagtanggol ang sarili laban sa mga pangunahing mandaragit sa kanilang teritoryo. Isa sa mga halimbawa nito ay ang grizzly bear. Madalas makita ang mga nilalang na ito na naghahanap ng tira-tirang pagkain sa mga bangkay ng bison at minsan ay tinatarget ang mahihinang guya o may sakit na adultong bison. Buffalo nakita ng grizzly bear sa Yellowstone National Park ang may sakit na bison sa kawan.
Sa kabila ng kahinaan nito, nagawa pa rin ng may sakit na bison na mag-ipon ng sapat na lakas para mapalayas ang mabagsik na mandaragit, pansamantalang ipinapakita ang kanyang pagiging dominante. Ngunit hindi pabor sa bison ang pagkakataon. Sa huli, nanaig ang katalinuhan ng oso at sumuko ang bison sa puwersa ng kalikasan. Pero kapag bison na ang malusog at ganap na may gulang, nag-iiba ang sitwasyon. Kaya ng mga dambuhalang hayop na ito gamit ang matibay nilang katawan at matutulis na sungay na paatrasin ang oso sa kanilang depensa at makaganti ng atake. Karaniwan, ilang malalakas na suntok ng bison ay sapat na para maunawaan ng oso na di niya kayang kunin ang biktimang ito. Ang mga lobo naman ay nagdudulot ng matinding hamon sa mga bison, lalo na tuwing huling bahagi ng taglamig. Sa panahong ito, lumilipat na patimog ang mga usa, kaya nahihirapan ang mga bison sa kapal ng niebe at kakulangan ng pagkain. Sinusulit ng mga lobo ang kahinaan. Tinitira nila ang mga mahina at sugatang inang bison at guya. Ang mga tagpong puno ng pangangaso at sagupaan ay maaaring tumagal ng ilang minuto o umabot ng mahigit 9 na oras. Sa mga labanan, tiyaga ang susi. Madalas nananalo ang nakakayanan manatili ng mas matagal para gumaling sa pangangaso. Ang mga grupo ng lobo na dalubhasa sa bison ay kadalasang may mas maraming lalaki. Dahil sa mas malaki nilang pangangatawan kumpara sa mga babae, mas nagiging epektibo silang pabagsakin ang dambuhalang biktimang ito. Makikita rin ang husay ng bison sa laban sa kanilang komunidad. Sa root o mating season, mahigpit bantay ng pinakamalalaking toro sa harem nila. Mahalaga ang panahong ito para sa mga bison, lalo na sa mga lalaki, dahil ang dominanteng toro ay pwedeng makapareha ng higit 50 babae kada mating season. Habang dumarami ang kawan, lumalala rin ang tensyon sa komunidad. Nagsisimula ito sa mga toro na maingat pumupwesto para takpan ang mga babae sa paningin, para di sila matukso ng iba pang lalaking gustong hamunin sila. Ang karibal na toro ay maaaring umungol ng malakas para makuha ang atensyon ng babae na nagiging dahilan para gumanti ng ungol ang nagbabantay na toro. Madalas lumala ang palitang ito kung saan ang mga karibal ay umuungol, malakas tumapak, ibinababa ang ulo at binabalaan ang kalaban na lumayo sa grupo ng mga babae. Karaniwan, isang batang toro ang humahamon sa matandang pinununo ng kawan. Ngunit hindi basta-basta bibitaw ang matanda sa posisyon niya. Marami pa ring lakas at tapang ang natitira sa kanila habang nagtatapatan sila. Ang dalawang higante ay nagbabanggaan ng mabilis, umaabot sa 72 kilometro bawat oras. Nagbabanggaan ang malalaki nilang katawan at ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa lupain. Isang banggaan na napakadelikado na pwedeng gawing parang sabaw ang kanilang utak, kung hindi dahil sa proteksyon ng kanilang makakapal na bungo at matitibay na sungay. Ang matinding labanan na ito ay nagaganap tuwing Agosto at Setyembre, sa panahon ng pagpaparami. Pagkatapos ng pagtatalik, ang mga babae ay dumadaan sa mahabang panahon ng pagbubuntis na umaabot ng 9 na buwan. Kapag ipinanganak na, ang mga guya ay pinapasuso ng kanilang mga ina ng hindi bababa sa 7 o 8 buwan. Ang mga lalaking bison ay hindi tumutulong sa pagpapalaki ng anak at nananatiling hiwalay sa mga kawan ng babae hanggang magsimula ulit ang panahon ng pagpaparami. Ang mga butong bata na sexual ng mature ay maaaring subukang makipagtalik sa mga baka sa edad na 2 hanggang 3 taon. Ngunit kadalasan ay hindi pa nila kayang makipagkumpetensya sa mas matatandang buto hanggang umabot sila ng 5. Samantala, ang mga batang bison na ito napapasikat pa lang ay maaaring makisali sa ilang homosekswal na gawain na parang isang paraan ng pagsasanay para maging mahusay. Habang naghahanda silang harapin ang mas matatanda at manalo ng kapareha, homosekswal, ayon sa iba. Sa kagubatan, ang mga bison ay may karaniwang haba ng buhay na mga 15 taon, habang ang mga nasa pagkabihag ay maaaring mabuhay ng hanggang 25 taon. Pagkatapos ng pagpaparami, nagtitipon ang mga bison sa masukal na lugar at nagpapakita ng kahangahangang pag-uugali. Isa sa mga pag-uugaling ito ay ang tinatawag na horning, kung saan masigla nilang kinikiskis ang kanilang mga sungay sa mga puno, batang punla, at maging sa mga poste ng kuryente. Mas gusto nila ang mababangong puno gaya ng sedro at pino para dito. Mukhang may iba pang layunin ang horning bukod sa pisikal na aktibidad. Mukhang may kinalaman ito sa pagtaboy ng insekto, lalo na tuwing taglagas na marami ang mga ito.
Pagkatapos kumiskis sa mga punong sedro at pino, naglalabas ang mga punong ito ng mga amoy na nagsisilbing panlaban sa mga insekto. Bukod pa rito, ang mga bison ay gumugulong sa lupa, isang ugali kung saan sila ay nagbabalot ng kanilang katawan ng alikabok o putik habang gumugulong sa mga hukay sa lupa. Ang ugaling ito ay may iba't ibang layunin, kabilang ang paglilinis ng katawan, pakikisalamuha, paglalaro, at pagbigay ginhawa mula sa pangangati ng balat na dulot ng mga insekto, pati na rin ang pag-regulate ng temperatura ng katawan. Ang Amerikanong bison ay naninirahan sa masaganang damo ng prairie sa Hilagang Amerika buong taon. Ang kanilang araw-araw na gawain ay isang paulit-ulit na siklo ng pag-aalaga, pagpapahinga at pagnguya ng kinain na sinisingitan ng paglipat sa ibang lugar. Kapag kaunti ang damo, lumilipat sila sa ibang halaman tulad ng sagebrush para kumain. Gayunpaman, ang tubig ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay dahil hindi sila mabubuhay ng matagal kung walang madaling mapagkukunan nito. Sa matitinding buwan ng taglamig, umaasa sila sa pagkain ng nyebe araw-araw upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa tubig. Ang mga bison at tao ay nagbahagi ng isang malalim na paglalakbay ng ebolusyon sa nakalipas na 10,000 taon. Ngunit sa kasamaang palad, madalas na naging kontrabida ang mga tao sa kwentong ito. Pagkatapos ng malawakang pagkalipol ng hayop noong ika-18 siglo, isinagawa ang magkakaugnay na konserbasyon na nagdulot ng pagbangon ng populasyon nila. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, nasa 15,000 bison na ngayon ang malayang gumagala sa kalikasan at hindi na pangunahing nakakulong. Kahit tumaas ng 17% ang populasyon, nananatiling malapit ng mapanganib ang hayop na ito ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List. Hindi na nakapagtataka ang alitan ng bison at tao sa mga pambansang parke. Isa sa pinakamapanganib na karanasan para sa bisita ang makasalubong ng bison. Bagamat mabagal kumilos, nakakagulat ang liksi ng mga dambuhalang hayop na ito. Kaya nilang tumalon ng 7 talampakan at higitan ang bilis ng tao. Gayunpaman, karamihan sa mga bagay, kahit ang tunog ng putok ng baril, ay hindi rin sila nagugulat. Noong 1,900 at 80 hanggang 1,900 at 79 katao ang nasugatan ng bison. Mas madalas pa kaysa sa mga pag-atake ng oso. Nagdulot ang mga insidenteng ito ng iba't ibang pinsala tulad ng tusok, sugat, bali ng buto, pasa at galos sa isang nakakakilabot na insidente. Noong Hulyo 2023, isang 47 anyos na babae ang tinusok ng bison sa Yellowstone National Park. Nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa kanyang dibdib at tiyan, kaya kinailangan siyang i-airlift papunta sa ospital para gamutin. Maaaring lumapit ang mga bison dahil sa pag-usisa, pero ang pakikisalamuha at pagtatangkang hawakan sila ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang bison na ito ay gumawa ng kakaibang pagpasok. Di umano'y pumasok sa isang bahay, naglakad-lakad sa sala at umihi doon. Kamusta? Ha? Baby boy? Huwag kang bumalik dito, huwag kang bumalik dito, huwag kang bumalik dito. Baby boy ha, hintayin mo lang ilabas ng baby boy na to ang lakas niya at magugulat ka kapag hinampas ka niya sa muka habang tumatakbo. Sige, salamat sa panunood at magkita tayo mamaya. Salamat sa mga channel members sa suporta. Huwag kalimutang sumali para sa exclusive na benepisyo.